Ang susunod po na magsasalita ay si Miss Christine Pascual. 2 minuto lamang po, Mrs. Kung maaari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Christine Pascual, ang nanay po ni Joshua Lacsamana po. Na nangarap lang po na isang maging gamer at napagsabay naman niya po yung pag-aaral at ang kanyang kahiligan. Natanong ko lang po kasi sa aming mga nanay, kung hindi rin po, sana po, naging batas ni Mr. President po, ang pagpatay na walang makukulong, sana po wala pong maraming namatay na ganitong inosente mga bata po. At lalo din po kami nasaktan ng kalooban nung time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po napaglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya kay biro man po o hindi, ang nasabi niya pong batas niya, hindi rin po maganda sa aming kamukha namin mga mahihirap. Kaya lang po lumalakas din ang loob namin. Ito na lang po yung paraan sa kamukha namin mga mahihirap kung paano po manawagan sa inyo at buksan po ang puso nyo. Na hindi po biro hanggang ngayon ang nararamdaman namin. Nagmahal lang po kami ng mga pamilya namin. Kaya ganito po kami lumalaban. Hindi sana magkakaroon ng ganitong maraming namatay ko, na disiplina po agad ang ginawang batas po ng ating presidente. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Mrs. Ang sunod po ay si Miss Lore Paslo. Lore Paslo po. Pasko po. Lore Pasco, may 2 minuto po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Lore Pasco. Nanay po ako ng 2 anak ko na pinaslang. Ano po yan? May 2017. Ito po ay isang security guard at ito naman po ay binata. Ang masakit po ay 4 po yung naiwan. Mahirap po sa amin talaga na hanggang ngayon po ay walang hustisya dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para doon po sa mga pinaslang. Kaya nagpapasalamat po kami sa ganitong pagkakataon dito po sa binigay sa amin sa Quadcom na makadalo para po maipahayag namin ang kung anong nangyari po sa aming mga mahal sa buhay na pinatay na lang po ng ganon-ganon na lang po na wala pong tamang proseso po ng pag-iimbestiga. Kaya po isang ano rin po na kahit alam po namin talaga sa aming kalooban na talagang siyempre natatakot po kami. Pero ngayon po ay nakaharap na po namin si Presidente Duterte at sana po ay hinihiling namin na talagang lumabas po ang buong katotohanan na para po magkaroon na ng katarungan ang lahat po ng mga pinaslang, hindi lang po ang aking anak, kundi po lahat po ng mga pinaslang nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung madugong patayan po ng war on drugs. Maraming salamat. Sige po, salamat din po. Ang huling magsasalita ay si Miss Mary Ann Domingo. May 2 minuto po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po yung asawa tsaka ina nun pinaslang noong September 16, 2016 po. Narito po ako na nagpapasalamat na mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Sa totoo lang yung war on drugs, lubos kaming nawala ng dignidad. Inalisan kami ng dignidad ng mga may halos naging kontrolado po ang ginawa ng war on drugs. Yung time po noon, natutulog lang po kami na aming pamilya. Inakyat po kami ng mga kapulisan. Paulit-ulit ng mamakawa ang aking asawa at ang aking anak. Pagkatapos po noon, hinila po kami palabas. Sa pilitan kami hinila palabas. At makikita mo po doon na
na pati yung isang anak ko po ay binitbit sa van. Tapos po noon, bigla po kami may mga narinig na putok. Pinatay na po yung aking asawa at anak. Yung time na yun po, halos paulit-ulit po kami nagmamakaawa na mag-ina na makapasok po doon sa bahay na yun. Pero wala po kaming nagawa dahil marami pong mga pulis na yun. Halos pinatay po yung ilaw doon po sa iskinita namin. Pagkatapos po noon, nung nadala po sa hospital yung aking asawa at anak, may lumapit po na mga kapulisan. Hindi ko po alam na soko po yun, tsaka funerarial na po yun. Yung time na yun, hindi pa po napapaslang yung asawa at anak ko. Nandun na po yung mga pulis na yun. At yung funerarial na yun na kala ko po mga pulis po yung kasama po nila. Halos naging kontrolado po yung ginawa nila no na yung ginawa po nila yun ay hindi po tama. Kaya narito po kami na sana po mabigyan ng hustisya kami mga biktima. Maraming salamat po, Mrs.